influence line, no? Influence lines. Ano ba to? Ito yung analysis ng moving loads, no? Analysis ng moving loads, ibig sabihin, ina-analyze natin yung effect ng moving loads saan, no? In this 3 point, no? Sa reactions, sa shear and moment, at specific pa tayo. point sa beam, no? Ayun yun, no? Ina-analyze natin yung effect, no? Effect ng moving loads. Ibig sabihin, gumagalaw yung loads natin sa beam natin, no? In this case, no? Sa pag-uusapan natin, sa beam natin. Anong effect niya sa reaction? Anong effect niya sa shear at moment at specific point sa beam natin nung moving loads na yon? Na ano? Na naka-graph, no? Parang graph siya ng, or diagram siya ng shear and moment diagram, pero in this case, no, graph siya ng magnitude, no, or ng mararamdaman or reaction, graph ng value ng reaction na ano, na kung saan halimbawa ito na lang lagyan natin. Ang hirap i-explain pag ganito. Halimbawa etong graph. Ito ang graph ng RA. No? Na kapag nilagyan natin yan ng moving loads na unit load, no? Unit moving loads, no? Ito yung graph ng RA natin, no? Anong ibig sabihin nito? Anong connection nitong diagram to or ng graph na to sa dito sa reaction ng RA, no? Support at A, no? At point A. Ganito yan. Halimbawa, andito yung moving loads mo, no? Na 1 unit magnitude, no? Ito yung value ng RA, 1. Pag gumalaw siya at this point, so, ito yung value. Pag gumalaw siya at this point, ito yung value. Hanggang sa pumunta yung moving loads mo dito, anong value ng RA mo? 0. Ayun yun. Ayun yung ibig sabihin. Ayun yung connection nito, no? Usapang reaction to. Pero pag shear and moment, no, at specific point, ganito yan. Halimbawa, gusto ko malaman yung shear dito sa point na to. Sabihin natin point C, no? Sabihin natin point C yan. Point C. Kita ba? Point C. O, yan. Gawa mo ng influence line, no? Ito yung influence line nga pala, no? Tawag rito. Influence line, IL for RA, no? Ibig sabihin, ito yung magnitude ng RA kapag nandito yung load natin, no? Na concentrated load na moving load, unit moving loads, no? And at this point, 1 yung RA. At this point, ano yung RA? At this point, ano yung RA? At this point, 0 yung RA. Ganun lang ibig sabihin, no? Kapag ito yung case, no? May iba-ibang case kasi, no? Pag simply supported lang, ganyan. Paano pag ganito? Pag-uusapan natin yan, no? Tapos, paano naman pag shear and moment? At specific point, no? Influence line, no? Pag ano naman, halimbawa, shear dito, ganito ang graph niyan. Ganito. Ayan. Ayan ang graph niyan, no? Ano to? IL for shear sa C. No, influence line for
shear at point C. Ganyan ang graph. Yung isa negative, yung isa positive. Bakit? Using statics, no, magiging ganyan yung graph. Which is napaliwanag naman na ni Sir Jake, no, kung paano yan, no, naging negative at positive. So, di na natin ito itatakal dito. Ano ibig sabihin nito? Yung IL for shear sa point C. Yung shear daw sa point C, no, pag andito yung moving load natin is 0. Tapos pag gumagalaw siya ng pagganon sa beam natin, no, gumaganyan, nagiging negative, no, nagiging negative siya, something na sabihin natin negative 0.5, no? 0.5, negative 0.5. From 0 to negative 0.5. Tapos ano, syempre, ano naman dito? Ang height nga pala nito, no, is 1, no? Bakit 1? Kasi, unit load lang ang in-apply natin, no? Unit load lang ang in-apply natin. Kaya magiging height, kaya kung mapapansin nyo, ang height nito is 1. Height, ibig sabihin, absolute yung value nito, no? Magiging 0.5 plus 0.5, no? Positive, no? Negative means, ano lang, no? Direction lang. Alam naman na natin yun, no? So, yan. Ganyan yan, for shear sa C. Eh, paano naman kapag moment sa C? Moment niyan sa C, ganito lang. O, yan. Influence line for moment sa C. MC. Ganyan. Ganyan lang, no? Ano ibig sabihin yan? Pag nandito, sa point na to, yung moving loads natin, 0 yung moment. Pag pumunta sa gitna, andun yung max yung moment. Max moment sa point C, no? Ayun yun, no? So, ibig sabihin, to palang influence line is malalaman natin yung value ng shear at specific point, no? Halimbawa, in this point, malalaman natin lahat ng value ng shear niya, no? Base sa paggalaw ng moving loads natin, no? Ayun yun, no? Ulitin natin, no? Pag nandito yung moving loads, ito yung value ng shear sa C, sa point C, no? Pag nandito daw, pwedeng maging negative 0.5, pwedeng maging positive 0.5, di ba? Yung value ng shear sa C. Yun yun. Pero dito, ano to? Ano? Ano yan? Ano yung value niyan? No? Ano ang value niyan? Paano makakuha ang value niyan, no? Ang value niyan is hindi na kasi. Adjust natin. Sabihin natin nga pala, no? Ito is length L, no? Ano value nito? Anong height niyan? Ang height niyan is L over 2, no? L over 2. Bakit L over 2 yan? No, bakit L over 2? Anong basehan ko dyan, no? Kasi, kung mapapansin natin, no? Ano ibig sabihin nito? Pag nandito daw sa point na to, no? Yung moving load natin, no? L over 2. Yung value, no? Sige, try natin. Halimbawa, kasi, etong C is nasa point L over 2. So, ano yan? Ibig sabihin, pag nasa point L over 2, yung unit load natin, yan, nasa gitna, di ba? Nasa gitna. Nasa gitna. Okay, nasa gitna. So, yon. Nasa gitna, anong magiging value nito? 0.5, di ba? So, ito 0.5. Pag nasa gitna, no? Eh, dito, in this case, nasa gitna yung point C. So, L over 2.
Tama ba? 0.5. So, ito ay L. Sabay, ito naman ay ito ay point X, no? L minus X. Ang value pala nito is 1, no? 1. Huwag natin na yan. Masyado kang pa-komplikado yan. Halimbawa, example, ang length ng beam natin pala is 10 meter, no? Ito yung mga magiging value ng influence line para sa shear sa C, influence line para sa moment sa C. Ito is 1, ito ay 0.5, di ba? So, try natin, no, i-explain ba't ganyan. Sabay, halimbawa, ito daw, itong point na to is nasa 5 meters. Yung point C natin. Magiging ganito ng shear, no? Ba't ganyan? Yan natin. Kaya naging ganyan is ano ba? Paano ba i-explain? Mag-section tayo sa may point C, di ba? Pag nag-section tayo sa may point C, ang RA natin dito is 0.5, no? But 0.5? Kasi nga nasa gitna siya, so hati mo lang sa dalawa yung reaction. No? Ayan. Pag nasa midspan yung load, no? So 0.5 to. Ang shear mo dito, positive convention, no? Downward, no? Negative 0.5, di ba? Pag nandito pa, negative. Ayan. Pag nandito, in this case, no, kita pa rito yung unit load, no? Nasaan? Nasa left ng point B. Ay, point C. Nasa left ng point C. Andito yung moving load. Pero, nasa point C siya. Ayun yun, no? Pag nandyan. Kukunin kasi natin ito yung panto. Pinapaliwanag ko dito kung paano na y negative 0.5. Ayun. So, pag nag-summation ka rito, no, positive downward, B plus 1 minus 0.5 is equals to 0. Anong kalalabasan dyan? B is equals to negative 1 plus 0.5 is equals to negative 0.5. Diba? Kaya naging negative 0.5 yan yung una. Yung unang case, syempre, ang unang case, nandito muna sa left side ng point C. Pero, nasa point C yung shear natin. Pero, yung isang case naman, pag nawala to, lumampas na siya sa point C, no? Nandito na siya sa right side ng point C. Pero, nasa point C pa rin siya. Bakit ganon? Ang gulo, no? Kasi ganito yon. Pag zoom in mo ng zoom in yan, no? Pag nasa parang natingin mo microscope. Ito yung unang case. Nasa point C siya pero nasa left side siya. 'Di ba? Ang gulo, no? Ibig sabihin, kumbaga nasa left side siya ng 1 atom, 'di ba? 1 atom left side, ganon. Kaya, 'di ba syempre yung 1 atom napaka-late niya. So parang andun pa rin siya sa may point C pero nasa left side siya, di ba? Ganun yon yung first scenario. Tapos yung second scenario naman, nasa right side siya, pero nasa point C siya. Di ba? Ayun yun. Kumbaga dito, di na siya makikita kasi nasa right side na siya, pero nasa point C pa din. Ganon yung explanation. Dito, mawawala lang yung 1. No? Ano mangyayari? Magiging positive 0.5, di ba? Lilipat mo ganun. Kaya naging positive 0.5. Ayun lang explanation dyan. So, ayaw. Paano naman pag sa moment, no? Pag sa moment. Sa moment, no?
Ba't naging 1 to, no? Patunayan natin paano magiging 1 yan. Ito is 0.5. Ito is 5 meter. Diba? 5 meter. O, tapos, ganun ulit yung case, no? 2 case ulit. Nasa point C yung load natin, pero nasa left side. Pero nasa point C pa rin siya. Kung nasa point C pa rin to at kita siya, no, sa FBD natin, no, free body diagram natin, huwag kalimutan nga pala, no, yung positive moment, no, yung bending moment, internal loadings at that point C, at point C, no, MC, so MC to. Ang magiging MC mo, no, pag ang moving load mo is nandyan, point na yan, no, ito yun, sabihin natin to, 5 meter, 5 meter to. Ito is 5 meter. O, nasa 5 meter. Nasa 5 meter. Ito yun, no, nasa 5 meter yung moving load natin. Ito is walang distance. Bakit? Kasi nga nasa point C siya eh. Pero nasa left side siya. Do. Nagigets na yun, no? Tapos, anong mangyari dito? Ang moment na MC is, ano? Positive, di ba? Pag summation moment ka dito at C, di ba? At point C at sa cut section, di ba? Ano mangyayari? Itong 0.5 times mo lang sa 5, di ba? 5 times 0.5 or 1 half, o kalahati ng 0.5, ano? Is equals na yun sa MC, di ba? Is 2.5. 2.5 pala. 2.5 pala to, no? Yan, 2.5 yan. Ito kasi, no, etong, yung moment kasi, nakadepende kasi siya sa distance, no. Kaya, yung magiging value mo dito is, mag-iiba-iba. Depende kung ano yung span ng beam mo, or kung nasang distance man, yung point na hanapan mo ng moment or ng shear, di ba? Influence line ng moment at ng influence line ng shear. Ito naman. O yan. So, ayun. Pero, sabi ni Müller-Breslau principle, may napadali niya to, no, yung paghahanap ng reaction at ng shear at ng moment at specific point, no. Napadali niya to ng gamit yung may principle siya, no. Sasabihin ko no yung principle ni Müller, no, yung Müller-Breslau principle. Sabi niya lang doon is yung influence line daw ng reaction at ng shear at ng moment at specific point, no, is kapareha lang ng deflected shape ng beam natin, no, given specific condition, no? May condition siya, which is ayun yung principle niya, ganito. Halimbawa, para makuha yung reaction ng isang, ang tatandaan lang natin ito, no? Pag kinukuha ang reaction, pag kinukuha ang influence line ng reaction, is anong gagawin? Ang gagawin mo para makuha daw mga ganito, no? Halimbawa, ito. Pag kukunin mo yung influence line ng reaction na to, ang gagawin mo dyan, tatanggalin mo tong reaction. Pag reaction na, usapang reaction. Pag tanggal mo ng reaction, anong gagawin mo? Ang gagawin mo, mag-a-apply ka ng force na ano? Na 1 unit, no? Na 1 unit. 1 unit lang, kaya nga-apply mo, no? Pag-apply mo ng force na 1 unit, ano mangyari? I-imaginein mo ngayon kung ano magiging itsura ng beam mo after mong i-apply yung force na yon. So, in this case, no, ano mangyayari dyan? Total, ito is roller, no? Dito nga pala, no, kay Müller, no, ang mangyayari pala dito is after mong tanggalin yung support, papalitan mo siya ng ganito. Ganitong support, magkaroon siya ng roller support, no?
guided roller support. Ano ibig sabihin ng guided roller support? Ganito yon. Naka-guide siya, nag-a-allow siya. Ganito yung pagka-guide niya, no? Yan. Kumbaga, hindi niya i-allow yung horizontal displacement, no? Pero i-allow niya yung vertical displacement. Kaya yun. Kaya nga applyan natin ng ng upward force. So, pag apply natin ng upward force, gagalaw ngayon yung beam natin ng pataas, di ba? Pag galaw ng pataas, eto, parang iti-treat natin to as a pin, no? Ganito kasi mangyayari dyan. Magiging ganito yung shape. Ganito yung displace shape ng beam natin, or, no? Magiging ganyan. Gagano kasi, no? After mo mag-apply. Sabay, yung display shape na yan, ano to, parang ganito, di ba? So, magkakaroon ka ng triangle, no? Na may 1 na ganyan. Ayan yun, pag sa reaction. So, pag kukunin mo yung reaction dito, ang gagawin mo, tanggalin mo yan, lagyan mo ng ganito, mag-aalaw ng, apply mo ng force upward, magiging ganito. Di ba? Sabay may 1. Yan yun. Para sa reaction. Yan, no? Paano para sa shear at moment at specific point? Sa shear, no? Kung papansin nyo dito, parang gaganunin mo lang yung beam. Gaganunin mo siya. No? Parang ganyan. Ganyan mo yung beam. Gaganyanin mo yung beam. O, halimbawa, ganito. May support ka, ganyan ulit. Simply supported beam. Alamin mo yung shear at this point. Anong gagawin mo? Hatiin mo yung beam pa ganyan. Pero pag hati mo ng beam, mag-apply ka ng downward force na ganyan. Positive, no? Dito. Tapos dito, positive. Mga positive shear. So, pag-apply mo dito ng scenario, hatiin mo yung beam. Pag hati mo ng beam, apply mo ng positive shear. Apply mo ng positive shear. Ano mangyayari? Magdi-displace yan na pag ganito. Sabay ito, gaganon. Diba? Hinati mo kasi. Sabay nag-apply ka ng downward dito sa left section. No? Nung sa left side ng hinati mo. Tapos dito naman mag-apply ka ng upward shear, no? Kasi positive yon. So, may right section. Kaya magiging ganito. Ito yung displace figure, no? Ng beam natin. So, kung mapapansin nyo, pareha lang, di ba? Tama si Mueller. Ganyan. Yan. Isang negative, isang positive. Ganyan palagi ang influence line ng shear, no, at a point. Ito is negative 0.5. Ito is positive 0.5. Hindi yan palaging negative 0.5 at positive 0.5, no? Pero ang height niyan palagi ng shear na yan is 1, no? Bakit? Paano magiging iba yan? Kapag hindi na equidistance, no? Ito. Halimbawa, mas maliit dito. Halimbawa, ito is 2 meters. Or 4 meters. Sabay dito is 6 meters. Mag-iiba yan, no? Gagamitan mo na lang ng similar triangle. Ganun naman, no? Para sa shear. Sabay, sa moment naman, ang gagawin mo dyan, no? Ito yung beam. Ang gagawin mo dyan, nahatiin mo ulit. Pagkahati mo, igaganon mo siya. Igaganon. Pag-apply mo ng moment na ganyan. Pag-apply mo ng moment na ganyan, ano mangyayari? Pag ginanon mo, no? Magkakaroon siya rito ng moment dito. Dito siya mag-moment. Gaganon siya, no? So, magiging ganito. Ay. Magiging ganyan, di ba? Kaya ganyan pa triangle na ganyan. Yung magnitude nito is nakadepende, no, sa distance, no. Ito is tawag lang naman dito, no, sketch lang siya, qualitative influence line. Pag detailed kasi meron ng value to, no. Meron na silang value. Yung pagkuha lang naman ng mga value niyan, ganito lang, magi-statics, no. Ganon.
Pero sa pagkuha nga pala ng value, ang gagawin mo, ilalagay mo yung unit load, no? Doon sa point na yon kasi gusto mo alamin yung value doon eh, no? Katulad dito, ginawa natin. In-apply natin yung point load saan? Sa point na kung saan natin gusto alamin yung shear, di ba? Para malaman natin yung negative at positive dito, malalaman natin yung moment na 2.5, di ba? Yun. Kung papansin nyo, pag usapang shear, dalawa ang value ng shear. Pag moment, isa lang ang value ng moment. Ganon. Ganon lang siya. Ganon yung Mueller-Breslau principle. Ngayon, i-apply natin, no? Sa mga example na to, yung Mueller-Breslau principle. I-sketch natin. Or, kumbaga, gagawa tayo ng qualitative influence line. In this case, paano daw yung shear and moment niyan, no? Na ito. Alam na natin, di ba, nagawa natin, ganun yun. Ang shear niya, ay gaganon mo. Pagka ganon mo niyan, pag pinot mo na ganon, anong mangyayari? Magiging ganito yung isa, sabay yung isa maggaganto. So, ang ano niyan, ang sagot dyan, ganito, di ba, pag simply supported. Sabay sa reaction, anong gagawin? Tanggalin mo to, sabay mag-apply ka, di ba? Triangle, gaganon yan. Mag-i-imagine tayo dito, no? Eh dito, paano pag ganito? Alamin mo yung shear at yung moment at point C, no? Paano shear? Igaganon mo yan, no? Igaganon mo. Paghati mo, hatiin natin, no? Hinati mo, eh may support dito. Hinati mo. Sabay mag-apply ka ng force downward at force upward. Sa force downward sa may left side, force upward sa may right side. Ano mangyari? Ito is gaganyan. Sabay, pinutol mo nga, di ba? Ito aangat. Bababa pala to. Pababa. Sabay ito, tataas. Ito yung pivot point, yung tinatawag, no? Pivot point. Kumbaga dyan siya iikot. Ito, pag in-apply mo ng pataas, gaganto to. Ito, bababa, di ba? Ganyan. So, ang influence line nito, ano? Pag drawing mo, ganito. Di ba? Ganyan ang influence line yan. Ito yung pinaghatian mo, isa tataas, gaganon siya, di ba? Displace, yan. Dito yung pivot point. Ito yung influence line niya, yung sketch. Wala pa siyang value. Pero tandaan nyo, no? Ito is 1 yan, yung height niya. Pwede mo makuha yung value niya gamit yung statics, no? Pagkuha ng value. Ganyan. Paano naman yung moment? Paano yung moment nito? Gagawin mo, gaganon mo. Tataas, di ba? So kapag ayan, isinati mo ulit. Sabay, play mo ng moment pa ganyan. Moment pa ganon. Igaganon mo. Itataas mo. No? Pagtaas niyan, ano mangyayari? Magiging ganyan, di ba? Anong influence line niya? Yan, pag ganyan ang influence line. 'Di ba? Dito sa moment, no? Influence line for MC. Yung isa influence line for BC yun, no? Paano naman pag pag nandito, fix na, pag fix cantilever, no? Pag cantilever yung beam. Shear at influence line, alamin natin, no? Dito. At point C. Ang shear dito, no? Iba to, no? Iba yung case dito, iba mangyayari dito. Hatiin yung beam, fix to. Hatiin, apply downward, apply upward. Total, fix to. Anong ibig sabihin pag fix? Hindi gagalaw, di ba?
So, etong part na to is hindi to gagalaw. So, kahit apply mo ng force, hindi gagalaw yan. Ganun yung principle ni Müller-Breslau. Hindi gagalaw to kasi may fix dito. So, fix yan. So, eto, hindi nyo mapapagalaw to. Yung tanong, eto ano to? Di ba total hinati mo yung beam? Nati, yung beam. Eto, in-apply mo ng pataas. Paano yan? Gaganon pa rin ba yan? Gaganyan pa rin ba? Hindi na gaganyan, no? Hindi siya gaganon. Bakit? Wala kasing support dito sa dulo. Wala siyang pivot point na tinatawag, no? Pag may support, may pivot point siya. Pero pag wala, ano mangyayari? Tataas siya ng ganon, diretso lang na ganyan. Gaganto siya. Ganyan. Kumbaga, andito siya dati. Pa nga mag-herbal eh. Andito siya dati, matatranslate siya. Oh. Kasi, Dito. Ganon. Pag in-apply mo ng ng force, yung walang pivot point or yung wala siyang support, no? Gagalaw siya ng buo. Ganon yan. So, anong influence line na ito? 0, 0. Wala kasing paggalaw dito. 0, 0. Pero pagdating dito sa point, sa nag-cut, yan. Rectangle lang. Ito yung beam mo. Ito yun. Yung influence line niya. Sabay, yung value nito, makukuha mo, no? Using statics. Pwede maging 0.5, depende kung nasa gitna man to, di ba? Yun. Ganon sa fix, no? Influence line yan for shear, di ba? E paano pag moment? Sa moment naman, hatiin, sabay apply ng ganong moment, sabay ganyang moment, fix to. Pag fix ang support, di gagalaw yan. Pag ginanon mo, hindi gagalaw. Ganyan pa rin siya. Pero eto, gagalaw to. Paano paggalaw niya? Walang pivot point. Walang support dito, no? Ano mangyayari dyan? Paano yan? Ano yan? Gaganon din ba yan? Tataas ng ganon? Hindi. Ang mangyayari dyan, gagalaw siya pa ganon. Iba na-apply mo ng moment pa ganyan na yun. Gaganon siya. Pero pag may ano kasi, tignan nyo pag ito, wala siyang support, pero apply mo ng moment, gaganon siya, di ba? Pero pag may support na ganyan, in-apply mo ng moment, di ba? Gaganon siya. Ayun yun, ganon siya imagine, no? Pero ito, pag fix yan, hindi gagalaw. Apply mo ng ganon, hindi siya gagalaw kasi fix nga eh. Tapos pag shinir mo ng ganyan, hindi gagalaw dapat. Tapos ito naman, wala siyang, yung kanina sa shear, no? Wala siyang nakalutang lang siya, in-apply mo, gaganon lang siya. Pero pag meron siyang support na ganyan, gaganon, di ba? So in this case, gaganto siya kasi gaganyan na mo. Apply mo ng moment pa ganon. I-imagine mo talaga, di ba? So ang magiging niyan, dito walang paggalaw, tas simula sa point na to, gaganon daw, di ba? Gaganyan. So yan. Ayan yung sketch ng moment sa C pag cantilever, no? Ang tanong, paano naman pag reaction? Dito, yung reaction dito, no? Yung AY, no? Yung pataas. Paano ulit pag sa reaction? Halimbawa, fix. Di ba, fix yan. So, tanggalin mo yung support. Tanggal na yung support, no? Walang support. Alam mo yung reaction dito, anong gagawin? Pagkatapos mo, applyan. Ay, pagkatapos mo tanggalin, anong gagawin? Papalitan mo siya ng guided roller. Ano ibig sabihin lang yan? Hindi siya mag-move horizontal, pero pwede mo siyang i-move, vertical. Pagka palit mo ng guided roller, anong gagawin next? Apply mo ng force upward, di ba ganun sa reaction? Pag apply force upward, di ba wala siyang ibang support, walang pivot point. Maliban dito, ano mangyayari dyan? Gagalaw siya ng buo, ganun. Tataas siya dito. Ganyan. Yan. So, ang influence line yan is rectangle. Yung yung value, using statics mo kuha yan, no? So, paano naman pag ganito? No? Shear at moment dito sa point C. Ang ganito. Gantong beam.
Anong gagawin pag ganyan? Hatiin. Paghati. Apply ng downward. Das upward. Ito, total fix. Nakakabit siya sa fix, hindi gagalaw. So, walang mangyayari dyan sa side na to. Sa left side. Dito naman, itataas mo nito, may pivot point. Ito na yung kanina, no? Ganyan. Ito may support. Apply mo ng ganyan, tataas ng ganyan. Ganun yung mangyayari. So, ang ano dito is, influence line nito is 0, 0, 0, 0. At this point, magsisimula siya tumaas ng ganun. Yan. Ito yung shear nga pala, no? For is shear sa point C. Paano yung moment? Palitan mo lang to ng moment. Yan. Ito, naka-konektado siya sa fix, so hindi gagalaw yan. Huwag mo pansinin pag konektado sa fix. Fix nga yun eh. So, ito, may support siya. Apply mo siya ng moment ng pag ganon. Ano mangyari? Gaganon, di ba? Gaganon din. Pareha lang pala, no? So, pareha lang. Ang influence line ng shear sa C at influence line ng moment sa C. In this case, pag ganito yung beam natin. Ganun lang, no? Paano pag reaction sa may fix? Ang gagawin? Parang kanina, no? Tanggalin mo to. Pagtanggal, no? Magkakaroon ka ng guided roller. Sabay meron ka natira ritong support, sabay apply upward force. Ano mangyari? Ito support, mag-apply ka upward force, 'di ba? Magaganon siya. Gaganon. Yung reaction. So ano mangyari? Ganito lang pala ang reaction diyan. Yan. Parang sa simple supported beam lang, no? Parang simple supported beam lang pala ang case nito. 'Yon. So, dito naman sa case na to, ano to? Pin yan, internal hinge, no? So, ano mangyayari pag ganyan? Alamin yung shear at moment dito. Pati yung reaction dito. Ang unang gagawin, hatiin sa C, sabay may internal, sabay may support. Paano yan pag ganyan? Ito ay downward, ito ay upward. Ito nakakabit sa fix, so hindi gagalaw. Ito, ano to? May internal pin. Itong internal pin, i-treat natin siya as parang support, no? I mean, hindi siya parang support, no? Internal pin, ang mangyayari dyan, hatiin mo. Yan. Hatiin mo yan, no? Pag hatiin mo yan, ano mangyayari? Ganyan mangyayari pag internal pin. Hatiin mo na naman. Ano mangyayari dito? Wala siya, hindi siya nakakabit saan. Hindi siya nakakabit kahit saan, no? Pag ganyan. So, ano mangyayari? Tataas na naman yun pag ganun. Tataas siya ng ganyan. Translate siya ng ganyan, di ba? Sabay, may internal pin. Ano ba ang silbi ng internal pin? Connection yon. So, ikaw connect niya yung etong part na to sa part na to. Ikaw connect niyan. So, ano mangyari pag eto ay tumaas at eto naman ay nakakonect dito? Susunod to, gaganon. Ang problema, eto di ba tumaas? So, pag nag-apply, pag eto tumaas at eto tumaas, so, etong point nito, di ba, nakakabit to sa pin. Di ba? Nakakonect siya. May pin dyan. So, etong pagtaas na to, parang magkakaroon ng translation sa may pin, makakaramdam yung pin ng pagtaas, ng pag-angat, di ba? Kasi nga dyan, no? Ito yung pin, makakaramdam yan ng pag-angat. So, ito, magkakaroon dito ng pag-angat din. Ayun lang yun, yung ibig sabihin ng pin, no? So, yan, imagine mo na nga, magkakaroon ng pag-angat. Gaganon to, di ba? Kasi ito may roller, ito yan, roller. Angat ng pag-ganyan. So, susunod to. Susunod pala to.
ito is aangat din pag ganyan. Pero nakakonect siya dito, no? Ayan yung pin, no? Nakakonect yan na ganyan. So, anong ayan, yung itsura niyan, ayun na mismo yung influence line. Ayun yung Mueller-Breslau principle. So, pag i-graph mo dito, 0, 0, 0, walang nangyari, biglang tumaas at this point, sabay, diretso siya, sabay ganun. Ayan na. Ayun na yung influence line nitong beam na to, no? Yung shear sa C. Paano kapag, pag moment? Paano pag moment? IL for BC. Paano pag influence line para sa moment? Sa C, no? So, TN, apply, sabay may pin, sabay may roller. Paano yan pag ganyan? Paano pag ganyan? Ito hindi gagalaw, di ba, matik? Hindi gagalaw kasi nakalagay siya sa fix. Ito apply mo ng, di ba pag ganito, pag pin pre-end yan, no? Kumbaga nakalutang lang to, hindi siya nakakabit sa kahit isang support. Ano ibig sabihin pag di nakakabit sa kahit isang support? Nakalutang nga, imagine mo yung ballpen mo nakalutang ganyan, no? Sabay apply mo ng moment dito, no? Gaganyanin mo. Ano mangyayari pag wala hindi siya nakakabit sa isang support? Nakalutang lang. Apply mo ng moment na pag ganyan kasi nga di ba pag ganyan. So gaganon yung kamay mo. Eto, gaganon, di ba? Kaya nga di ba pag nagati tayo dito, apply natin ng moment na pag ganun, di ba? Igaganon natin yung natin, yung beam. Eto, igaganon mo rin yan. So eto, pag igaganon mo, igaganyan mo. Di ba yan, no? Gaganyan. Pre-end, o igaganyan. O, ano mangyayari? Bababa. Bababa pala to. Bababa, magro-rotate siya ng pag ganun. Yan. Sabay, di ba may pin? Iko-connect, dapat naka-connect to dito, di ba? So, ito makakaramdam din ng pagbaba. So, ano mangyari? Yan, ganyan. Tapos ito naka-connect sila sa pin. Yan. Ito na yung influence line. Ano na yung influence line? Ayan, yung itsura ng beam na deflected. Ito, 0, 0, 0 at this point, nagsimula bumaba. Sabay, at this point, nagsimula tumaas pa ganyan. Yan. Ito na yung influence line moment sa C. Ano yun, di ba? Basic lang. Influence line for MC. Yung paghanap ng magnitude niyan, no? Using statics. Saka natin pag-usapan yun. Paano pala pag ganito? Eto, no? Ito, isa pang point na mahalaga. Pag ganito, no? Alamin mo yung shear and moment dyan. Alamin mo yung shear and moment dito. In this case, no? Ano gagawin mo? Hatiin, di ba? Mag-ate. Sa point na yan. Hatiin. Sabay downward, upward, di ba? Etong beam na to, nakakabit siya sa may dalawang pivot point. In this case, dalawang pivot point, ibig sabihin niya, i-treat natin siya na parang fix. Ganun yun, ha? Ganun tandaan natin, no? Pag dalawa yung pivot point, i-treat na natin to as parang fix. So, ibig sabihin, hindi gagalaw to. Itong buong, yung part na to, hindi gagalaw. Walang paggalaw dyan. Dito, ano to? Tinreat na natin tong part na to as nakalutang, no? Hindi siya nakakabit sa kahit saan. Sa support, hindi nakakabit sa support, kahit anong support, no? So, pag upward yan, alam na natin, di ba? Pag inano mo to, in-applyan mo, upward. Susunod lahat, no? So, parang ganito lang pala. Yan. Di ba? Yan lang yun. Walang paggalaw dito. Ganyan natandaan, pag dalawang pivot point or dalawang support, no? Ganyan, hindi gagalaw. I-treat mo siya as parang fixed support. Paano reaction dito? Paano pag-reaction dito? Ano gagawin? Burahin mo to, applyan mo ng load. So, ano mangyari? Pag meron nga rito, ayan, applyan mo to, gaganyan. Ayun na yung mismo, yung influence line. Gaganon daw, di ba? So, ang influence line yan, no, para sa reaction, no, on this point, no, sabihin, array, IL for
array, no, ganyan. No? Ganyan yung influence line. So, yun, gamitin mo lang yung, ano, kung ballpen man or pencil, kahit ano dyan, no, lapis, ganyan. Eh, paano pag dito, shear and moment dyan? Oh, ano mo dyan, ano mo, hatiin mo, downward, upward. May pivot point. So, ano mangyari dito? Gaganto to, di ba? Sabi ito, gaganto. So, ang ano niyan is, ano, ganito. Di ba? Di ba? Ang dali lang, no? Pinadali lang ni Mueller, Breslau. Oh, yun. Ganyan lang yan, di ba? Yung pagganap ng values niyan, no? Pag-usapan na natin sa next video.